Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa isang gawain po natin. At sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin is pagiging matuwid. Sino po sa inyo gusto niyo palagi kayong panalo sa lahat ng takbo sa buhay? Tama-tama. Nandito po, mapapag-aralan natin ngayon kung ano nga ba ang pwede mangyari para tayo ay manalo sa buhay na ito. Kaya nga, ang pamagat po ng ating message sa gabing ito is panalo ang matuwid. Pero bago po tayo para tayo manalo, kailangan natin ng tulong ng Diyos para maunawaan, maintindihan natin ang kanyang salita. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Sa buong araw na ito, iningatan, ginabayan, tinulungan. Kayo po ang nagbigay sa amin ng pagpapala sa buong araw na ito. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, mapag-aralan namin, makita namin kung paano nga ba ako ang bawat isa po sa amin is magiging panalo sa buhay na ito. Alam po namin, Panginoon, ang sikreto ay palagi matatagpuan namin sa iyong mga salita. Kaya hayaan niyo po na maunawaan, paintindihan namin ang gagawin po namin pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. So sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan is yung panalo ang matuwid. Sabi po rito sa Awit, chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. So, mapalad daw, no? Hindi nakikinig sa masama. Pero, bakit nga ba panalong matuwid? Bakit nga ba panalo tayo kapag namuhay tayo na may katuwiran, nasa katuwiran? Letter A. Unang-una, bakit tayo mapalad kapag nabuhay tayo na matuwid? Merong kasiyahan. Awit 1:2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. So, sinasabi rito, kapag sumusunod daw tayo, kapag gusto natin maging matuwid at masiyahan tayo sa buhay, sumunod tayo sa kautusan ni Yahweh. Kaya lang, paano natin masusunod ang kautusan ni Lord? Sabi rito, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. So, ibig sabihin, nagbibigay ng time, nagbibigay ng oras para sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kaya pala sinabi sa Joshua 1:8, sabi nga nandito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, referring sa Bible. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Totoo naman. Paano matutupad ang kalooban ng Diyos kung hindi mo alam ang kanyang salita? Paano mo malalaman ang kanyang salita kung hindi mo naman pinag-aaralan? At paano mo naman mapag-aaralan kung hindi ka nagbibigay ng oras? So magkakasama po yun. No? Magiging magkakasama po yun. At sabi rito, kapag tinupad daw natin, no, sa ating pagbubulay-bulay, pagka ginawa natin kung ano yung nakasulat, ito mangyayari sa atin. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Sino po ang gusto nito? Siguro, walang aayon o walang hindi gugusto na siya ay maging masagana at matagumpay sa buhay. So, ang unang sikreto, pag-aralan mo yung salita ng Diyos. Bigyan natin ng time ang salita ng Diyos. Bulay-bulayin natin ito. Sabi dito, araw at gabi. Palagi kong sinasabi to, uulitin ko na naman. Bakit kailangan sa araw? Kasi gusto ng Lord magsisimula tayo sa Kanya. Bakit kailangan sa gabi? Gusto ng Lord magtatapos tayo sa Kanya. So, ano ibig sabihin? Gusto ng Lord, palagi yung Kanyang salita, binibigyan natin ng importansya. Again, ulitin ko rin ito. Hindi sinabi dito na buong araw na wala kang gagawin kundi magbasa. Hindi po. Ang sinasabi rito, mag-umpisa ka sa Kanya. Kung magsano itatalaga mo yung sarili mo sa Kanya, at matatalaga mo lamang ang inyong sarili sa Lord kung alam mo yung Kanyang salita. At kapag dumating na, magtatapos ng araw, magpapahinga ka na. Bago ka magpahinga, again, lalapit tayo kay Lord, magpapasalamat tayo sa Kanya. Bakit? Binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng maayos na pamumuhay. Nakauwi tayo sa ating mga tahanan, nakauwi tayo sa ating mga bahay, nakasama natin ang ating pamilya. Hindi ba merong kasiyahan doon? Pagkasama mo yung pamilya mo, nasama-sama kayong kakain,
sama-sama kayo matutulog, sama-sama kayo na magbibigay ng pag-aaral o pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Hindi ba masaya po yun? Kaya pala sinabi, sa ganoon magiging masagana at patagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi tayo magiging masagana at patagumpay sa buhay kung hindi natin bibigyan ng panahon ang salita ng Diyos sa ating buhay. So, unang-una, panalo ang matuwid kasi meron siyang panahon sa salita ng Diyos. No, sinusunod ang salita ng Diyos. At merong kasiyahan. Pangalawa, na makikita natin, merong bunga. Merong bunga. Awit 1:3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. So, base dito, sinasabi, kapag tayo mayroong kasiyahan sa salita ng Diyos, magkakaroon ito ng bunga. Merong bunga na mangyayari. At ang sabi rito sa awit 92:12, tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Sino po rito sino po ito na gusto nyo maging matatag ang buhay mo? Sa salita ng Diyos. Sabi rito, sedarang kagaya, kahoy sa Lebanon, lalagong malabay, mga punong matanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng Diyos, bunga nila'y darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang puno ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. So again, pag nasa Panginoon tayo, binibigyan natin ang tayo ng salita ng Diyos, merong kasiyahan. Bakit? Dahil merong kasiyahan, magkakaroon ito ng magandang bunga. Ibig sabihin, merong mga pagpapala na darating. Ibig sabihin, kahit nandun na tayo sinatawag natin na parang titigno, parang hindi ka na pakikinabangan pa rin tayo. Meron pa rin bang lalabas na magaganda sa buhay natin. Kasi iba, akala pag tumanda ka na, ay wala ka na. Diyan ka na lang. No! Ang sabi rito, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ako sa totoo lang po, masasabi ko po na talagang masarap na merong bunga dahil makikita mo yung pinaghirapan mo. Parang ganito po, nagtatrabaho ka, nagpakasipag ka, makikita mo yung bunga ng iyong kasipagan. Makikita mo yung bunga ng mga pagpapagal mo. Bakit? Kasi sa pagpapagal mo, sa pagtatrabaho mo, kasama natin ang Lord. Dahil kasama natin ang Lord, merong kasiyahan. At dahil merong kasiyahan, for sure, merong bunga na lumalabas, kaya tayo masaya. Di ba masarap yun? Di ba? Masarap yun na magiging sagana kahit matanda ka na, meron pang pumapasok ng mga pagpapala para sa atin. No, hindi tayo nakaupo lang sa tumba-tumba. Parang nag-aantay lang tayo na talaga tumumba na ng tuluyan. Mapalad tayo kapag tayo kasama natin, binibigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos. Dito, panalo ang matuwid. Bakit? Magkakaroon tayo ng kasiyahan. Magkakaroon tayo ng bunga. Pangatlo, ito po ang pinakagusto lahat, karamihan sa atin. Siguro kasama ko. Letter C, meron laging tagumpay. Again, palagi ko rin sinasabi ito, ang tagumpay wala po sa emperador. Wala po doon ang tagumpay. Ang tagumpay, nasa Panginoon. Sabi sa awit, 1:3b, ano man ang kanyang gawin, siya'y magtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. So again, sinasabi rito, no? Ano man daw ang gawin natin kapag nasa Panginoon tayo, magtatagumpay. Of course, hindi ka gagawa ng hiwalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat ang kasiyahan natin nandun sa pagsunod sa salita ng Diyos. At dahil merong bunga, sigurado makikita natin na merong tagumpay. Makikita natin yung tagumpay. Kaya pala sabi dito sa Deuteronomio 30, verse 9, pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain. Referring to sa gagawin natin, pagpapalain ng Lord. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niyo kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangan makinig kayo sa Kanya, buong puso at kaluluwang sumunod sa Kanyang mga utos. So meron palang tinatawag po tayo na
para makamtam natin itong pagpapala, para makita natin yung tagumpay, para makita natin yung magandang bunga galing sa Diyos, at masiyahan tayo, ang sabi rito, kailangang makinig kayo sa Kanya at buong puso't kaluluwang sumunod sa Kanya. So again, dito sinasabi na kailangan talaga tayo ay magpakadalubhasa sa salita ng Diyos. Alamin natin ang salita ng Diyos. Pagbigyan natin ng importansya ang salita ng Diyos. Dapat nating sundin ang sinasabi, ang utos ng Diyos. Ano ba isa sa mga utos ng Diyos? No? Sabi rito, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. No? Lahat tayo nagkasala, nagkamali. So, anong kailangan natin gawin? Para makamtam natin yung merong kasiyahan, merong bunga, merong laging tagumpay. Ang sabi rito, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, binibigyan tayo ng pag-asa. Base dito, wala na eh. Doom na tayo para doon sa tiyak na kamatayan dahil sa kasalanan natin. Pero, merong ginawa ang ating Panginoon. No, binigay niya ang ating Panginoong Hesus ng Diyos Ama para magkaroon tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, no, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pero, paano natin gagawin ito? Ano dapat natin gawin para tayo mapatawad? Kasi lahat, kagaya ng sinabi ko na Roma 3:23, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkamali. So, again, mayroong utos ng Diyos para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kasi kagaya nga ng sinasabi ko po, dapat susunod tayo sa gusto ng Diyos. Ano ba gusto ng Diyos? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Unang Juan 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So again, inuutos ito, kung gusto natin mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, sundin natin kung ano sinasabi ng kanyang salita. Ano yon? Ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa ating Diyos. Sabihin natin lahat sa Kanya. Kasi, whether we like it or not, sabihin man natin o hindi, alam ng Diyos kung ano yung pagkakamali natin. Kaya lang, gusto ng Diyos aminin natin, ipahayag natin. Bakit? Kasi pagpapakita ito ng humbleness. Pagpapakita ito na inaamin natin na tayo nagkakamali. At ito maganda. Anong sabi? Kaya nga panalo ang matuwid eh. Magiging matuwid tayo. Bakit? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Wala pong ibang paraan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kailangan lang magsisi tayo. Ipahayag natin sa harapan ng ating Diyos. Kaya walang magagawa po yung sa iba kung sasabihin kapag huli na ang lahat, tsaka na lang ako magsisi. Paano ka makakahingi ng pagsisisi? Kung abutin ka ng kamatayan na hindi ka na nakapagsisi, saan ka pupulutin? Di ba? So, ibig sabihin, inuutos na ng Diyos, ngayon pa lang, may pagkakamali tayo, magpagkukulang tayo, ihayag na natin. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na tayo mapatawad. Bakit? Kasi kung hindi tayo hihingi ng kapatawaran, ano sabi? Kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Mapapahamak po tayo. Pero salamat, napakabuti ng ating Diyos. Palaging ini-extend niya yung mercy, yung kanyang biyaya para sa atin. Bakit? Kasi ayaw ng Lord na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng tinatawag na panalo. Panalo sa buhay. Ano yung panalo sa buhay? Mamuhay tayo ng matuwid. Mamuhay tayo ng may kaayusan sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang salita. Aminin natin. At sabi dito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kagaya po ng sinabi ko, hindi gusto ng Diyos na mayroong mapahamak. Hindi gusto ng Diyos na mayroong mapupunta sa katiyak na kapahamakan. Gusto ng Diyos, lahat tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pero, kailangan sundan natin yung kanyang sinasabi. Kailangan lumapit tayo, ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, ipahayag natin sa harapan ng ating Diyos
na sa harapan ng ating Panginoon ang ating pagkukulang. Kapatid, panalong matuwid. Kapag matuwid tayo, meron tayong katiyakan na merong kasiyahan sa buhay. Merong magandang bunga na ibibigay ito sa buhay natin. At sigurado, meron tayong tagumpay na tatamasahin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, gusto mo ba ito? Isa lang, gagawin natin. Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, lalapit tayo sa Kanya, isusurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil gustong-gusto ng Lord, magkaroon tayo ng kasiyahan sa buhay na ito. Gustong-gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng bunga sa pananampalataya. Gustong-gusto ng Diyos, maging tagumpay tayo sa buhay na ito. Kaya kapatid, kung itong ninanais mo, gusto mo na maging panalo sa buhay na ito, hihilingin kita na sumunod ka sa panalangin na aking gagawin, panalangin ng pagtanggap at panalangin ng paghingi ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Gawin mo, ariin mo na sarili mong panalangin ang aking gagawin na nanggagaling sa iyong puso. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Panginoong Sus, maraming salamat po sa pagkakataon na narinig ko ang patungkol sa sinasabi po ng inyong salita. Lord, ako po ay namalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Kapatid, sa mga oras ito, ikaw lang ang ating Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang iyong pagkakamali, ang iyong pagkukulang. Makikinig siya. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Mari. Opo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sige kapatid, sabi mo sa ating Panginoon, ang iyong pagkukulang, iyong pagkakamali. Sabihin natin, Opo, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tinatanggap po kita, Panginoon, bilang sariling Panginoon tagapagligtas. At ako po'y sumasampalataya na tanging kayo lamang ang aking kaligtasan. Na tanging kayo lamang ang aking pag-asa. Kapatid, dahil tinanggap natin, humingi tayo ng tawad, isa sa mga panalo sa harapan ng Diyos ay meron na tayong leeway para tumawag sa ating Ama na sa langit. Pakikinggan niya ang ating panalangin kasi tayo malinis na, kagaya ng sinabi sa 1 John 1:9, lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kaya kapatid, kung meron kang kahilingan ngayon, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede mong ihingi ng kagalingan sa ating Panginoon. Sige, sabihin mo ngayon, ano man yung physical na karamdaman mo sa mga oras na ito, sa panahon ito, ilapit mo. Sabihin mo sa ating Panginoon, Opo, Panginoon. Opo. Opo, Panginoon. Opo. Gusto ko po ng kagalingan. Gusto po namin ng kagalingan. No? Hallelujah. Hallelujah. Meron kang problema, relationship mo sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa mga kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, sa loob ng tahanan, komunidad na ginagalawan po natin. Gusto ng Lord na tayo ay magkaroon ng peace of mind. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng maayos na pakikisalamuha sa lahat ng tao, lalong-lalo na ang ating mga kapamilya. Sige, hilingin natin sa Panginoon na maayos ito. Pero magsisimula ito sa humbleness. Kung kinakailangan lumapit ka, humingi ka ng tawad, kung ikaw may nagawang pagkakamali, aminin mo. Aminin natin. Kasi ang susi sa pagkakaroon po ng tawag na reconciliation ay ang paghingi ng tawad. At kung sila man ay lumapit, humingi ng tawad sa atin, patawarin natin. Kasi ang ating Panginoong Hesus mismo nagsabi na kailangan mahalin natin ang ating kaaway. Pagkakataon ito para mapatawad natin kung sino nakagawa ng pagkakamali sa atin. Tayo, hindi pa tayo humingi ng tawad. Ang ating Panginoong Hesus, nakapako sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, hindi pa humingi ng tawad ang mga tao. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila. Dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa.
Maaring yung tao na nakagawa ng pagkakamali sa atin, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. O maaring tayo nakagawa ng mali, humingi tayo ng tawad. At that time, baka nawala tayo, hindi natin napansin na tayo pala ay nakagawa ng pagkakamali sa ating kapwa. Hallelujah. Kaya na rin, sa pagkakataong ito, meron sa atin, kapatid, nakikinig ka ngayon na nahihirapan ka financially. Ang ating Panginoon, ang sabi niya, siya ang great provider. Inaangking niya ito. Tayo ay tutulungan ng Diyos, pero kailangan tulungan din natin ang ating sarili. Maghanap tayo ng trabaho, igagay tayo ng ating Panginoon, hilingin natin sa Kanya. Hilingin natin sa Kanya. Sige, sabi mo sa Kanya. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi rin. Ang sabi ng ating Panginoon, gustong-gusto niya na tayo ay magkaroon ng reconciliation sa lahat ng mga tao na sa paligid natin. Kaya, humakbang tayo, gawin natin. Yung alam natin, bigyan tayo ng Lord ng puso na willingness na magpakumbaba kung kinakailangan para yung reconciliation ay totoo na maganap sa buhay natin at sa mga tao na sa paligid natin. Kaya na rin, kaarawan mo, anniversary ninyo, yung asawa, sa pagkakataon to, gusto ng Diyos sabihin sa'yo na binigyan ka niya ng extension, binigyan niya tayo ng extension. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pasalamatan natin. Pati yung extension ng pagsasama ninyo mag-asawa, pasalamatan mo, Panginoon. Pasalamatan natin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tinataas din po namin ang aming bansa. Kitang-kita po ninyo kung paano po. Hindi lang kami, pati nasa buong mundo nakakaranas po ng iba-ibang klase ng kahirapan. Pero salamat, Panginoon. Dahil ang bansang Pilipinas, i-spare mo. Kasi narito kami, mga anak mo, na sinasabi mo, pag merong dumulog, lumapit po sa inyo, tutulungan mo ang bansang yan. Ang bansang Pilipinas, pinangangalandakan namin na kami dito sa Asia, kami ang Christian country. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, yung pangalan po ninyo ay hindi madungisan pag mayroong nangyari na hindi maganda dito sa aming bansa. Ikaw ang nagmamayari ng bansang Pilipinas. Bigyan niyo po, Panginoon, ng banal na takot ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan para maging maayos po ang takbo ng aming bansa. Tulungan niyo po ang mga kapulisan, mga sundalo, na bagampanan nila kanang tungkulin upang patuloy magkaroon po ng peace and order dito sa aming bansa. Lalo na po, Panginoon, sa mga panahon ito, mga kapulisan, ay puro nandun po sila na may mga bagay na hindi magaganda na nagiging record nila. Palagi napapanood po namin sa TV. Kaya Lord, maging eye-opener ito sa lahat ng mga police officer. Nagampanan nila kanang tungkulin ayon sa sinasabi po ng salita. Palaging malagay sa kanilang isipan, sa kanilang puso, na sila ay hinayaan mo na maging kabahagi ng government, lalo sa peace and orders, para ang bansang Pilipinas ay maging maayos. Hallelujah. Kaya na rin, Panginoon, salamat po sa buhay ng aking mga kapatid, ng mga taga-Abra na sumusubaybay sa ganitong gawain. Salamat po sa buhay ng kapatid na Dada at ng kanyang may bahay na pinaparating niya ang mga mensaheng ito doon sa mga taga-Laguna. Gaya na rin ang kapatid na Totong, pati ang kanyang may bahay. Isang ginagamit mo po para po doon sa makaabot itong gawain ito sa Pangasinan, sa online. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, ng aking mga kabat, 79, na sumusubaybay din po sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po sila, palagi po makarating po sa kanila ang mensahe na ibig mo pong iparating sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Kaya na rin mga taga-Marikina, sa panguna po ni Jojo, sumusubaybay din sa ganitong gawain, pagpalain niyo po, Panginoon. Muli, Panginoon, sa gabing ito, nakita namin paano ba kami magiging panalo sa buhay na ito. Tulungan niyo po, tuluyan, amuhay kami ng matuwid, dahil gusto namin, Panginoon, na maging panalo sa lahat ng landasin na aming tatahakin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, na muli pinatunayan mo na ang totoong kasiyahan ay nagsisimula sa iyo. Ang pagkakaroon ng mabuting bunga ay nagsisimula sa iyo.
At lahat ng aming tagumpay, nagsisimula sa iyo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy, umasa, sumampalataya ang bawat isa sa amin sa sinasabi po ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na ang lahat ng ito mangyayari kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.